Bakit nga ba binibenta ang mga brides sa mga lugar na ito? Ang Kalaydzi Bride Market, na kilala rin bilang Bulgarian o Gypsy Bride Market, ay isang tradisyonal na pagtitipon para sa paghahanap ng mapapangasawa na ginagawa taon-taon sa Bulgaria, partikular ang Kalaydzi Roma community. Ginaganap ito tuwing tagsibol, kadalasan sa panahon ng St. Theodore's Day na tumatapat sa unang Sabado ng Marso at karaniwang nagaganap malapit sa bayan ng Stara Zagora. Sa okasyong ito, ipinapakilala ang mga teenage girls na nakabihis ng magagarang damit at may makapal na makeup sa mga posibleng mapangasawa nito. Kasama nila ang kanilang mga ina na umaasang mapili ang kanilang mga anak at makapag-negotiate ng tamang bride price. Mahalaga sa usapan ang kagandahan at kaberhenan ng babae. Mas mataas ang halaga kung siya ay birhen at may maputing balat o light-colored na mga mata. Umaabot mula $7,500 hanggang mahigit $20,000. At kung ang iyong anak ay di na birhen, posibleng mababa ang presyo nito. Ayon kay Velcho Krostev, isang ethnographer mula sa Bulgarian Academy of Sciences, hindi raw literal na binibili ng lalaki ang babae, kundi ang kanyang kabirhenan. Sa pananaw niya, ang perang yung binabayad ay nagsisilbing garantiya na igagalang at itatrato ng maayos ng bagong pamilya ang babae, dahil ipinapakita nitong may mataas siyang halaga at dignidad. Sa Malaysia, makikita ang pagsasama ng kultura at kagandahan sa araw-araw na buhay. Kilala ang mga kababaihan dito sa kanilang kahinhinan, katapatan at magiliw na pag-uugali. Maraming lalaki na naghahanap ng panghabang buhay na katuwang ang naaakit sa mga Malaysian mail order brides, hindi lamang dahil sa kanilang itsura, kundi dahil sa kanilang mabubuting puso. Partikular na hinahangaan ang mga kababaihang may lahing Chinese o mestiza dahil sila ay bukas ang isipan at mahilig matuto tungkol sa mundo. Karamihan sa kanila ay mula sa simpleng pamumuhay at tinitingnan ang pag-aasawa sa ibang bansa bilang oportunidad para sa mas magandang kinabukasan. Bagamat ang mga traditional na Malay women ay mas konserbatibo, mas madali na ngayon para sa mga foreigner na makakilala ng Malaysian brides dahil sa mga online matchmaking platforms na parang dating apps ang sistema. Ang premium membership sa mga site na ito ay umaabot ng humigit kumulang $500 at kung bibisita ang lalaki sa Malaysia para personal na makilala ang babae, maaari pang gumastos ng $2,000 o higit pa. Dahil sa hindi pantay na kalagayang pang-ekonomiya at gender inequality sa kanilang bansa, maraming Malaysian women ang naghahangad na isang buhay kung saan sila ay nirerespeto at pinamahal ng tunay. Dahil sa matagal na pagpapaunlad ng China ng one-child policy, nagkaroon ng hindi balansing dami ng lalaki at babae. Mas pinapaboran ang mga lalaki at maraming babae ang inabandona, itinatago o hindi pinarehistro. Kaya mas marami na ngayong lalaki kaysa babae at naging matindi ang kompetisyon sa paghahanap ng mapapangasawa. Sa mga probinsya, sobrang taas na ng halaga ng bride price, umaabot pa sa $50,000. Malaki rin ang pressure para sa mga kababaihan. Sa kulturang Chino kasi, ang mga babaeng lampas 27 years old ay tinatawag na Xingno o mga leftover women at ang mga inuuna ang edukasyon o karir ay kadalasang hinuhusgahan o iniiwasan. Maraming Chinese women na ngayon ang naghahanap ng mas malayang buhay at mas mataas na respeto, kaya tumutungo sila sa international dating platforms. Sa Shanghai pa lang, mahigit 500 kababaihan ang nagpakasal sa mga foreigner noong 2021 at karamihan sa mga ito ay matagumpay ang relasyon. Kilala ang mga Chinese women bilang tapat, maalaga at dedikado sa pamilya. Pinapahalaga nila ang kanilang tradisyon at dahil dito, naaakit ang mga lalaking naghahanap ng pangmatagalan at seryosong relasyon. Maging ang mga kilalang personalidad tulad ni Rupert Murdoch at Hugh Grant ay nagpahayag ng paghanga sa kanila. Ngunit higit pa sa karangyaan, ang tunay na layunin ay ang pagkakaroon ng pagkakaintindihan, respeto at pag-asa para sa mas mabuting buhay. Sa Egypt, kahanga-hanga ang kagandahan ng kababaihan. May magandang features, malalalim na mata at hot personality. Ngunit sa kabila ng kanilang karisma, marami sa kanila ang nakakaranas ng hirap sa isang lipunang patriarkal kung saan limitado ang kanilang karapatan at kalayaan. May mga kaso na ipinapakasal sila sa mas nakatatandang lalaki mula sa Gulf region kapalit ang humigit kumulang $2,000. Madalas, ang mga babaeng ito ay nagiging temporary wives lamang habang nasa business trip ang lalaki at kalaunan ay iniiwan. Kahit may mga batas na laban sa ganitong gawain, madalas itong nalalampasan dahil sa pera at impluensya. Gayunpaman, matatag ang mga babaeng Egyptian. Marami sa kanila ang humahanap ng pag-ibig sa Western countries na tatratuhin sila bilang kapantay, hindi bilang kalakal. Handa silang sumugal para sa pag-asa ng mas malaya at mas magandang buhay. Sa Kenya, wala namang opisyal na bride for sale market, ngunit may tradisyonal na kaugalian na tinatawag na lobola o bride price.
Sa kulturang ito, ang lalaki o ang pamilya niya ay nagbibigay ng mga baka, kambing o pera sa pamilya ng babae bilang bahagi ng kasunduan bago magpakasal. Itinuturing ito bilang simbolo ng respeto at pagpapakita na kaya ng lalaki na magtaguyod ng pamilya. Karaniwan itong ginagawa ng mga tribong Masay, Kikoyo at Kalenjin at maring umabot mula sa 10 hanggang 50 baka ang ibinibigay depende sa kagandahan o status ng babae at ng kanyang pamilya. Gayunpaman, nagiging controversial ang tradisyong ito dahil para sa ibang tao, mistulang binibili ang babae at nagbubunga rin minsan ng matinding pressure sa panig ng lalaki. Dahil dito, may mga kabataang Kenyan women at modernong pamilya na tumututol sa ganitong sistema at mas pinipili ang kasal na nakabatay sa pag-ibig, pagkakapantay-pantay at tunay na paggalang sa isa't isa. Ang bride buying sa India ay isang uri ng sapilitang arranged marriage na nagaganap sa pamamagitan ng human trafficking. Sa ganitong sistema, ang mga batang babae ay tinatawag na paro, ibig sabihin ay galing sa malalayong lugar, o molki na ibig sabihin rin ay may presyo. Binebenta sila ng sarili nilang mga magulang sa mga trafficker sa halagang $35 to $500. Pagkatapos, dinadala sila sa mas mayayamang rehiyon ng Northern India gaya ng Haryana, Punjab, Rajasthan at Western Uttar Pradesh. Doon sila ipinapakasal sa mga lalaking walang makuhang mapapangasawa. Ngunit pagkatapos ng kasal, kadalasan ay di na nakakabalik ang babae sa kanyang pamilya at nagiging sunod-sunuran na lamang dahil siya ay binayaran. Ang pangunahing sanhi ng problemang ito ay ang kagustuhan ng maraming Indian families na magkaroon ng anak na lalaki na nagdulot ng female infanticide at napakababang bilang ng kababaihan sa nasabing mga estado. Para sa mga pamilyang nagbebenta ng kanilang anak na babae ay nagiging paraan ito para kumita ng pera. Napakahirap ng kalagayan ng mga kababaihan sa Afghanistan at lalo pa itong tumindi sa mga nakaraang taon dahil na rin sa patriarkal na sistema. Ang mga babae ay halos walang karapatang pumili ng sarili nilang mapapangasawa. Ang mga ama o kapatid na lalaki ang nakikipag-usap at nagdedesisyon para sa kanila. Ang bride price ay maaaring umabot hanggang $10,000. Ngunit hindi ang babae ang nakikinabang dito, kundi ang kanyang pamilya. Kakaunti rin ang oportunidad para makapag-aral o makapagtrabaho ang mga babae at malawak ang karahasan laban sa kanila sa loob ng bahay at sa lipunan. Sa kabila nito, may pangarap pa rin ang mga Afghan women ang magkaroon ng isang buhay na malaya sa digmaan at pang-aapi kung saan totoo ang pag-ibig at sila mismo ang makakapili ng kanilang sariling kapalaran. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Sa Colombia, wala talagang formal o traditional na bride market tulad ng matatagpuan sa India o Bulgaria. Ngunit may ilang kaugnay na suliranin na patuloy na umiiral. Sa mga rural na komunidad, lalo na sa mga indigenous at Afro-Colombian na grupo, karaniwan pa rin ang child at forced marriage, kung saan maraming batang babae ang ipinapakasal bago pa umabot sa edad na 18. Bukod dito, nanatiling malaking issue ang human trafficking, lalo na para sa mga kababaihan at minor de edad na madalas na uuwi sa sexual exploitation o sa pilitang pag-aasawa. Mayroon ding lumalaking kaso na tinatawag na marriages for sale o underground international marriage arrangements. Ilang kababaihan mula sa mahihirap na komunidad ang napipilitang pumasok sa kasal kapalit ng pera o pangakong magandang buhay sa ibang bansa. Ang halaga ng isang babae ay maring magsimula sa $2,000 at tataas pa depende sa kanyang itsura, kulay ng balat at kagandahan. Kahit na ipinagbawal na ng gobyerno ang child marriage at mayroon ng mga batas laban sa trafficking, marami pa ring komunidad ang hindi nababantayan kaya nagpapatuloy ang mga di makataong gawain na ito.